Check natin yung belly niya. Oh. Parang wala nang laman. Mukhang natanggal na lahat yung mga railings. Check natin, wala tayong makita. Ayan. Siguro nandun sila sa mga pagitan ng mga PVC. Lagyan natin na sila ngayon ng lava ring. Ito guys. Yan, filter. Para pagka lumabas na sila dyan, meron na silang pagtataguan na saktong-sakto lang sa laki nila. Ayan, no. Hinugasan na natin yan ng mabuti ng tubig na stock water. Ayan. Para makita natin sila kapag lumabas sila ng hides. Sigurado pag lumabas ng hides yan, dito tatakbo yan. Para maganda. Pwede nating mabilang kung ilan yung lalabas. Dilim eh, hindi natin makita. For sure nandun yan sa mga pagipagitan. Hindi ko pa sila magalaw masyado eh. Tatanggalin lang natin yung mga hides na yan kapag yung ibubukod na natin yung nanay nila. Pero hayaan lang muna natin yung nanay nila dyan ng 1 linggo bago natin tanggalin dito sa tank. At ililipat natin muna yung nanay niya sa ibang tank para solo siya doon. Hindi muna natin siya ibabalik sa breeder tank. Kasi na-experience ko na dati, ibinalik ko kaagad sa breeder tank. Yung crayfish na kakahatch pa lang ng eggs, ayun after 2 weeks, nagbuntis uli siya. Pero nung 1 week na lang bago dapat siya mag-hatch ng eggs, namatay siya. Sayang nga kasi ang dami niya talagang itlog nun, punong-puno yung belly niya. Kaya mula nun sabi ko hindi ko na ulit gagawin yun. Dapat pala pinagpapahinga muna natin yung mga bagong panganak na crayfish para bumalik muna yung kanilang lakas at saka yung sustansyang nawala sa katawan nila. Itong mga craylings na to na bagong pisa, kahit 1 araw pa lang sila, pwede na rin silang kumain. Pwede na rin natin silang bigyan ng sinking pellet katulad ng mga Integra 1000 or 2000 na kinakain ng mga manok, o kaya yung PO2. Napakatipid lang nila sa pagkain guys. Yung 1/4, ilang buwan nyo talaga sila papakainin kasi nga once a day lang sila kumakain. Basta siguraduhin nyo lang na yung ibibigay nyo pagkain sa kanila ay yung lumulubog. Kasi hindi naman sila lulutang or lagi lang silang nasa ilalim, kaya hindi nila makakain kung ang ibibigay nyo pagkain sa kanila ay yung mga pagkain nakalutang. Pero wag natin silang bigyan ng maraming pagkain kasi baka mabunsol naman o kaya malakas magdumi sa tubig kapag maraming pagkain ang nailagay natin. Kaya yung iba naglalagay ng mga isda para sila yung kakain ng mga hindi naubos na pagkain at yung mga natunaw kinabukasan. Yung mga isda yung kakainin para maging malinis na rin yung tank.